ay ito yung pagkakataon na tayo po ay makapanalangin para sa lahat ng ating mga kahilingan. Alam ko niyo kagabi, narinig ko, hindi niyo ba napapansin na maging sa NCR, sa Metro Manila, sa mga probinsya ay napakaraming mga Koreano ngayon ang mga nag-emisyon dala ang tamang aral at yung iba naman ay hindi tamang aral. At narinig ko na yun nga kasi prophecy pala ng mga matatanda, mga pastor sa Korea noong pang mga nakaraan na nakita nila, pinakita ng Panginoon sa kanila, inayag ng Diyos sa kanila na ang Pilipinas pala ang susunod na bansa sa buong mundo na magkakaroon ng great revival na nagmumula sa ating Panginoon. Amen? Naniniwala ba kayo? Kaya nga po, naniniwala po ako na tayo na nananalangin para sa ating bansang Pilipinas ay makikita natin sa ating mga mata, maramdaman natin sa ating mga buhay yung kaganapan nito revival sa ating bansa dahil tayo po yung nananalangin. Kaya nga, nung linggo lang, dahil nasabi ko sa ating pamilya, sa aking mga anak, pag kami nagsama-sama, nag-sharing, nananalangin, na naniniwala ko, mga anak, na ang revival na gagawin ng Diyos sa ating bansa, sa ating city, ay nakikita natin, maranasan natin. At naniniwala ako, sabi ko sa kanila, na ang pamilya natin, isa sa gagamitin ng Diyos. Na revival, sa revival na gagawin niya sa ating bansa. Kaya nga, nung linggo lang, alam ko ninyo, dahil bilang pag-iisa na sa mandato na binigay ng Panginoon sa isa nating kapatid sa Cebu, si Sister Gina Osmeña, na yun nga, pinakita ng Panginoon sa kanya na ang bansa, mapa ng bansa ay bakit nag-apoy yung buong Pilipinas. Alam ko ninyo, sabi ng Panginoon sa kanya, yung apoy na pala yung mga panalangin ng mga Kristiyano na katulad po natin, yung nalangin sa tunay na Diyos, buhay na Diyos, makapangyarihan na Diyos. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Kaya, yung panganay ko, dahil siyempre wala pa naman nag-ano sa kalooban, pinamunahan niya na pumunta sila doon kasi nung time na yun, hindi nagsundo pa kasi madaling araw. Iwan ko kung anong sama niya rin mga pinamunahan niya, pumunta sa City Hall ng Caloocan para manalangin doon. 5 to 6 kasi yun eh. Para manalangin sila, manalangin ng Caloocan City. Sabi ko nga kasi sa balita, nung binalita nga doon tungkol sa Caloocan, yung city na aming tinitirahan ay pangalawa sa 17 cities sa NCR, pinakamahirap, pinakababa ang paningin. Pero sabi ng akin, anak, panay sa kanyang panalangin, hindi kami kumina. Kami diniklara niya na talagang sa ating bansa, hindi tayo kulila. Kaya ako, naniniwala din ako, iwan ko lang sa inyo, na talagang ito ang ating bansa. Yun nga, Pastor CJ, yung na panaginipan niya ng mga nakarang gabi lang, hindi niya na iano dyan, nawa, may ganyan pa, magkaroon pa ng pagkawag ng ano doon para maiikon niya na naginip siya na 3 missile ang bumagsak sa ating bansa. At nakita niyo sa pagbagsak ng mga missile, yung mga building gumuho at nagtatakbuhan ng mga tao, umiiyak ang mga tao. Alam ba ninyo, pag may iyak, may revival. Kaya sabi ko, yung 3 na yun, Luzon, Visayas, Mindanao, kayo nahatis 3, di ba? At yung pag-iyak, kasi kung minsan, tingnan natin sa pag-iyak, di ba? Mayroon nagaganap ng mga kalamidad, mga kahirapan. Ngunit ang kahirapan na yun na pinadala ng Panginoon
hindi para pahirapan ang mga tao, kundi paalalahanan ang mga tao na mayroong Diyos na sa kabila ng kahirapan, kalungkuhan, mayroong Diyos na nag-aangat. Di ba? Ano ang sabi ng 1 Samuel chapter 2 verse 8? Sabi niya, mapapadakila mo kahit ang pinakaabang tao. Mahango mo sa kahirapan kahit ang pinakadukha, sapagkat ikaw ang Diyos na may likha. Kaya sabi di ba, magsalita, walang pakialam kung mahirap na ng bansa o mayaman. Ang mahalaga ay mayroon tayong pananampalataya. Kaya sa oras na ito, patuloy natin punay panalangin ang ating bansang Pilipinas, dahil walang sino mang tao, walang sino mang presidente ang makapagbago sa ating bansa, kundi ang Diyos naman. Walang sino man ang makapagpadala ng revival, tunay na pagbabago sa bansa, sa mga tao, sa ating babayan, kundi lamang ang Diyos natin pong dinadalahinan. Kaya patuloy po natin na panghawakan, panindigan, hindi tayo dapat mawala ng pag-asa, di ba? Karamihan sa inyo, di ba? Sinabi sa atin, yung mga nag-interpret, doon sa kabila, doon sa ano na, kanyang ang hamon ay pag hindi ka susuko, nangyayari, di ba? Pag hindi ka susuko, mararanasan mo yung mga dakilang bagay. Ano sabi ng mga nag-interpret? Mararanasan mo yung himala ng Diyos, kapangyarihan ng Diyos, kabutihan ng Diyos, ay yung nakakaranas lang, yung mga ganun, yung mga tao na hindi sumusuko kahit sa pingit ng kamatayan. Katulad na sa Dragmisa, Katalikiko, Daniel, at marami pa, di ba? So, ganoon din tayo. Kaya patuloy natin yung panalangin ng bansa natin na ang sinabi ng Panginoon, ang prophecy ng Panginoon sa ating bansa. Sana ngayon, prophecy ng Panginoon, sinabi niya sa ating bansa, na pagpapalain niya ang ating bansa dahil sa mga taong nananalangin, nananalig sa bansa. At ang ating bansa, hindi lang para tayo magpala, kundi maging pagpapala din sa ibang mga bansa. Ibig sabihin, tayo din ang mga Pilipino na nakatira sa Pilipinas, maging pagpapala rin sa maraming mga bansa. Maraming tao na nakatira sa iba't ibang bansa. Amen! Para sa kapurihan ng Panginoon. At pangalawa, patuloy natin din ay panalangin ang gawain ng Panginoon na ipinagkatiwala sa atin. Ako nga, sabi ko, Panginoon, hindi ko talaga kaya ito kung wala ka sa aking buhay, kung ako'y malayo sa iyo. Di ba? Biblikal naman sa John 15:5, di ba? Wala tayong magagawa kung malayo tayo sa Panginoon. Higit na wala tayong magagawa kung wala ang Diyos sa ating mga buhay. Pero salamat, mayroon tayong Diyos na may magagawa. Amen. At malaya tayong manalangin. Ano man ang nais natin ipanalangin sa ating mga buhay, sa ating mga pamilya, at sa ating mga kapwa. Malaya natin itulog sa Diyos sa oras na ito. Kaya huwag natin sayangin ang pagkakataon ito. Sabi ng Isaiah 65, hindi pa sila tapos sa kanilang panalangin, tinubod ko na ang kanilang mga panalangin. Diba? Sa Matthew 6:8, diba? Bago pa kayo manalangin, sabi ng Panginoon, alam na ng Diyos, alam na ng iyong amang nasa langit ang iyong kailangan. Diba? Alam na ng Panginoon, kaya bago pa tayo manalangin, nakahanda na ang tugon ng Diyos sa ating mga panalangin. Amen? Nasa inyo na ang posisyon, kung gusto niyo umupo, lumuhod man, o naman, ay malaya natin gawin para sa ating Panginoon. At naniniwala ko tayo ng Diyos, nakamasid sa atin sa oras na ito, at nakikita niya tayo, at handang tumugon sa ating mga panalangin. Baka pa na lang ang Pastor Nico ng panalangin na ay back up na yung habang ikaw na nanalangin ay talagang nararamdaman yung mensahe ng awit, naramdaman mo sa
buhay mo. Hallelujah. Sige, sigaw muna natin ang dugo ni Jesus 3 times at sama-sama tayo panalangin. 1, 2, 3, go! Dugo ni Jesus! Dugo ni Jesus! Dugo ni Jesus! Sa pagkakataon ito, sa pagdiliyang ito, Panginoon, na kami makalapit sa iyo kabilang kadalang trono ng Ama sa pangalan ni Kristo Jesus, na may magtubay ng mga Espiritu, ang may bilog sa inyong harapan, ang aming mga buhay, ang aming mga pamilya, ang aming bansa, Panginoon, sa pagkatunay niya na kayo lang ang Diyos ang nakakarinig ng aming mga dalangin. Kayo lang ang Diyos ang may kapangyarihan na bigyan ng kasagutan, katugunan ang aming mga dalangin ayon sa iyong kalooban. Kaya Panginoon, narito kami, iyong mga anak, kasama-sama magpapakagbaba sa inyo sa oras na ito. Ama. Sabi ninyo, Panginoon, sa Jeremiah 23, na kung kami manalangin, magpapakagbaba sa inyo, tutugunin ninyo ang aming mga panalangin at ipapahayag ko ninyo ang mga bagay-bagay na hindi namin naunawaan. Kaya Panginoon, ihayag nyo nawa sa bawat isa sa amin, Panginoon, yung mga bagay-bagay na mga nangyayari na hindi namin naunawaan kung minsan sa aming mga buhay. Na mga nangyayari, Panginoon, na hindi namin naunawaan, Lord, sa aming bansa at maging sa buong mundo. Nalungan niyo kami, Panginoon Diyos. Bigyan niyo kami lagi nawa ng kapahayagan na nagmumula sa inyo, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong mga salita, sa pamamagitan, Panginoon Diyos, Lord, ng iyong banal na Espiritu. Panginoon, Lord, narito kami nagpapakumbaba at patuloy na itinutulog sa inyong harapan ng aming bansang Pilipinas, Panginoon. Lord, narinig po namin, Panginoon, ang iyong mga prophecy, Panginoon, ang iyong sinabi para sa aming bansang Pilipinas, Panginoon. Lord, na kung kami patuloy na manalangin para sa aming bansa, hindi kami susuko, Panginoon. Mangyayari, magaganap ang iyong sinabi para sa aming bansa, Panginoon, Lord, na magkakaroon, Panginoon, Lord, ng tunay na pagbabago sa aming bansa. I-bless ninyo, magpapalain ninyo ang aming bansang Pilipinas, Panginoon, para ang aming bansa, Panginoon, ay mapagpala, lubos na mapagpala, at maging pagpapala rin sa maraming mga bansa para sa iyong kapurihan at sa iyong kalwalhatian lamang. Kaya, Panginoon, Lord, sinabi ninyo, Panginoon, Lord, na magkakaroon ng great revival sa aming bansa, Panginoon. Great revival na nagmamula sa inyo, Panginoon Diyos, Lord. Maraming tao, maraming
kalinawan ang aming puso, ang aming mga kaisipan, Panginoon. Patuloy na kayong maghayag sa amin, mag-usap sa amin, Panginoon, sa pamagitan ng iyong mga salita. At Lord, kung iyong maloobin at mamarapatin din ang aming mga Korean missionary, Panginoon, na nagtuturo, na gamitin ninyo siya ng instrumento para sa kapahayagan ninyo, sa bawat isa sa amin, Lord. Mangyari po iyong kalooban, mangyari po iyong nais. Kaya Lord, salamat po, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon, sa lahat ng iyong mga gagawin sa aming mga buhay, sa aming mga pamilya, Panginoon. Salamat po, Panginoon Diyos, sa kalakasan, sa kapayapaan sa araw na ito, sa katagumpayan sa araw na ito, sa mga pagpapala sa araw na ito, na ipagkakalaw po ninyo sa bawat isa sa amin at sa aming mga pamilya. Kinikilala namin na tunay ka, na lahat ng mga ito ay nagmumula naman sa inyo at dahil naman sa inyo. Kaya sa oras na ito, sa oras na ito, aming mga nagtinikala, we speak and we declare blessing sa aming mga buhay, sa aming mga pamilya. We speak and we declare in the name of Jesus, in the power of the blood of Jesus, spiritual blessing, material blessing, financial blessing, physical blessing, in the name of Jesus, in the power of the blood of Jesus. We claim it, we receive it by faith in the name of Jesus. Lord, salamat po. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito. Ito ay isang pribilehiyo, Panginoon, na kami rin, Panginoon, Lord, na naging daluyan din ang pagpapala sa iba. Salamat po, Panginoon. Salamat sa mga pagpapala na pagkakalo po ninyo sa amin, sa araw na ito, sa aming mga pamilya. Salamat din sa mga tao, Panginoon, na iyong mga gagamitin, na daluyan, na mga pagpapala sa aming mga buhay, at sa amin din mga pamilya, Panginoon. Kayo ang magbalik sa kanila ng siksiklig o mga magpapala ayon sa iyong mga salita, ayon sa iyong mga pangako. At ganoon din, Panginoon, kami ang bawat isa sa amin, marapatin din, ginawarin kami ng aming mga buhay din, ay maging karapat-dapat din kami na gamitin nyo rin na maging daluyan din ng pagpapala sa buhay ng bawat isa para sa iyong kapurihan at sa iyong kaluwalhatian lamang. Salamat po, Panginoon, sa iyong pagtugon, sa aming mga panalangin, sa oras na ito ayon sa iyong kalooban. Pinupuri ka namin, Diyos, tinatakilang namin. At ang lahat ng mga ito ay aming hiniling sa isip, sa puso, at sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.